Tignan natin sino pinakamaangas na forma. Pili kayo, sino pinakamaangas sa kanila. Let's go. Kumpare, ikaw na nga ang umusga kung sinong pinakamaangas sa kanila. Si Alamat nga pala dito yung nauna, kaso nga lang biglang may umiksena. Si Brownie nandito, rumarampa-rampa pa, pero waipe kay Alamat, todo posing pa talaga siya. Kahit may ibang umiksena, pinapakita niya talaga kung sino siya. Sa isip-isip siguro niya, Brownie, kahit sumabay ka pa. Nag-request nga rin pala si Alamat na dito kami mag-photoshoot sa tabing dagat. Kaso nga lang, ngayon ay tanghaling tapat, kaya si Alamat natatakot na masunog ang balat. Binuhat niya yung upuan, tapos buntik ng paluin yung cameraman. Buti na lang, joke niya lang yan. Pinakita niya lang talaga kung gaano siya kaangas. Tignan nyo naman. Side view pa, parang Robin Padilla. Tapos nung humarap, naging Daniel Padilla na. Ang sumunod na kalahok ay si Berto. Medyo shy type na fuckboy nga pala ang datingan ng taong to. Siya yung tipo ng kaklase mong nakasalamin, kaya akala mo masipag mag-aral to. Pero nung high school, siya rin pala ay katingero. Pero kahit laging nagkakating, palagi siyang pasado. Paborito rin ng mga teacher, kaya madalas ang tataas ng mga grado. Siya yung palaging wala sa classroom, pero lagi rin kasama ng science teacher nyo. Oy, anong ginagawa nyo? Ang susunod naman ay parang tagapagmana ng kumpanya. Pangatlong kalahok. Pangatlong kalog, mas maangas ka. Kakasabi ko pa lang na angasan niya, tapos bigla namang finlex yung mahabang gold na suot niya. Sumide view pa para kuminang-kinang daw sa camera. Basta pag si Tito Otits ang tumira, matik dapat ilista mo na. O hindi basketball ang tinutukoy ko ha, kundi sweet bonanza. Ang sunod naman na kalahok ay si Dodong. Sobrang misteryoso ng taong to, pero parang laging mukhang galing sa sabong. Ang dami kasing pera niyan at laging nag-aayang uminom. Pero hindi basta-basta yan, dahil ang favorite niyan ay tequila with lemon. Mahilig din pala kumanta itong si Dodong. Kaya pala parang kahawig din niya si John Lennon. Pero minsan may pagka Michael Jackson kapag nasobrahan na siya ng kanyang pag-inom. Ang sumunod naman ay ang pinakabata sa ating listahan. Siya nga pala ang bunsong kapatid ni 150 at Tete ang kanyang pangalan. Sobrang bait na bata yan, pero medyo patay gutom nga lang. Kasi kahit hindi kanyang pagkain, sigurado kanyang lalantakan. Pero masipag pumasok yan sa paaralan. Kahit Sabado-Linggo, sigurado may baon yan. Siguraduhin mo lang, Tete, na hindi ka pumapasok sa bilyaran. Ang sumunod naman ay ang best friend ni Troy dyan. Giancarlo nga pala ang kanyang pangalan. Pero nag-photoshoot tayo ngayon, bakit may hawak ang pinggan? Uy, wag mo kainin yan ha. Pawak lang yan. Tingin ka sa sa right. Ayan, sige, tingin ka sa right. Mapugi. Kapugi. Baka Giancarlo yan, kapugi naman yan. Okay, Matik. Grabe naman, napakapogi ng best friend ni Troy dyan. Siya na kaya ang mananalo dito sa ating paangasan? Pero teka lang, hindi pa pala tapos ang laban. Meron pa tayo dito. Mga kapatid ni Riddick yan. Si Renard ang ating huling kalahok dito sa paligsahan. Kung patibayan lang ng loob, ay matik siya na ang panalo dyan. Kasi kung grabe siya magmahal ng kapatid, mas grabe magmahal ng babae yan. Pogi naman siya, kaso nga lang palagi pa rin siyang naiiwang luhaan. O baka may kakilala ka dyan, ireto na natin yan. Pero pagdating sa paangasan, matik papalagyan. Kapatid nga ni King Riddick Kaya sigurado magandang lahi yan. At ito na nga yung dulo ng ating paangasan. Nakakapagod man, pero sigurado ko maganda naman yung kinalabasan. I-comment mo naman kung sino ang panalo para sa'yo dito sa ating paangasan. Like kung si Alamat, heart kung si Berto, haha kung si Tito Otits, care kung si Tete, wow kung si Giancarlo, sad kung si Dodong, at angry kung si Renard. Salamat sa mga palaging nagsishare ng ating video. Kita-kits ulit bukas!